Nakatutok ang atensyon ni Legion sa ibang bagay. May kakaibang pakiramdam siya tungkol sa kaganapan, at tila may lihim na intensyon sa likod nito. Napansin ito ni Binibining Sema at nagkomento siyang inaasahan niyang sasali si Legion. Umamin si Legion na may pag-aalinlangan siya, may kung anong kakaibang pakiramdam na humahatak sa kanya, isang bagay na hindi pa niya maipaliwanag. Biglang nagbago ang ihip ng hangin nang inanunsyo ang panimulang bid na 1,000 taels, isang alok para makaupo sa tabi ni Cherayan. Lahat ng paningin ay napunta kay Imhagi, ang batang Panginoon ng Northern Heaven Supreme Family, na siyang nagbigay ng bid. Tumahimik ang buong silid habang unti-unting umurong ang iba pang mga kalahok. Nang walang sumunod na bid, nagsimulang magbilang si Sangi. Sa gitna nito, tinitigan ni Imhagi si Legion na may ngiting puno ng pang-uuyam, para bang ipinamumuka ang kapangyarihan ng kanyang yaman. Saglit lang at sumagot si Legion ng isang kakaibang ngiti, isang ngiting nagkukubli ng mas malalim na kahulugan. Kumpirmado ang kanyang hinala, may binabalak si Imhagi. At iyon mismo ang gusto niyang matiyak. Namangha ang mga nanunood. Ang ideya ng pagbabayad ng 1,000 taels para lamang sa isang usapan ay lampas sa inaakalang katanggap-tanggap. Isang batang cultivador ang bulong na bulong, sinasabing talagang may pangalan ang kayamanan ng Northern Heaven Supreme Family. Ipinagmalaki ni Imhagi ang yaman ng kanilang angkan, isang malinaw na pahayag, hindi lamang palabas. Panang kay abangan ang isip ni Imhagi. Determinado siyang ipakita ang agwat nila ni Legion, isang agwat na tila imposibleng tawirin. Habang papalapit na sa pagtatapos ng bidding, walang sino man ang nagtangkang pumantay. Maging si Baikwa, na tila pabor kay Legion, ay nanahimik lamang. Ngunit isang biglang panggugulo ang sumunod. Sa isang kilos na pan ng kawalang pakialam, tinaas ni Legion ang kamay at nagbigay ng bid na 2,000 taels. Tumahimik ang buong bulwagan sa gulat. Nag-iba ang ekspresyon ni Imhagi, hindi siya makapaniwala. Paanong ang isang gala-galang mandirigma ay may ganitong karangyaang kayang ipusta? Hindi man binanggit, kaparehong pagdududa ang namayani kina Suchong at Baikwa. Para sa kanila, hindi lamang ito kapangahasan, ito'y baliw na hakbang. Si Cherayan lamang ang nanatiling kalmado. Pinagmasdan niya si Legion, pilit iniintindi ang intensyon sa likod ng kilos nito. Puno ng bulungan ang silid. Akala ng karamihan, ang pagkapanalo ni Legion sa Heavenly Dragon Grand Tournament ay dala lamang ng swerte, hindi makakilos si Elder Beck sa pagkalito. Tahimik na nagtanong si Legion kung sisimulan na ba ang pagbibilang. Nang hindi sumagot ang matanda, siya na mismo ang nagbilang. Sa isang iglap, nabaliktad ang buong sitwasyon laban kay Imhagi. Pilit na pinanatili ang katahimikan, nagtanong si Elder Beck kung may nais pang magtaas ng bid. Hindi nagpadaig si Imhagi. Itinaas niya ang alok sa 2,500 taels. Payapa at walang kaba, sumagot si Legion ng 3,000 taels, tila sinusubok kung hanggang saan ang kayang ailaban ni Imhagi. Lalong uminit ang sagupaan. Mabilis na umakyat ang bid hanggang umabot ng 6,000 taels. Lalong nadagdagan ang pag-aalala ni Cherayan habang pinagmamasdan ang kanilang patalbagan. Ngunit si Legion ay hindi natinag. Tinaas niya ang kamay at nag-alok ng 7,000 taels habang umiinom ng alak na parang walang nangyayari. Nagpadala ng voice transmission si Cherayan. Sinabihan niya si Legion na tumigil na, sapagkat lumalagpas na ito sa rason, 1 oras na usapan lamang ang nakataya. Sandaling natahimik si Legion. Hindi pa batid ni Cherayan ang lalim ng kanyang plano. Sa kabilang panig, lihim na natawa si Elder Beck. Akala niya'y naubusan na ng pondo si Legion. Ang premyo mula sa torneo ay 5,000 taels lamang, kaya tiyak na bumubula na sa hangin ang mga alok ng binata. Maingat na ibinaba ni Legion ang baso, at sa mahinang tinig ay sinabing oras na upang tapusin ito. At doon na niya binigkas ang pambihirang alok, 10,000 taels para sa pagkakataong makaupo sa tabi ng Phoenix ng torneo. Nagulat ang lahat. Napabulala si Suchong, nagtatanong kung totoo ba ang alok na yon. Maging si Cherayan ay hindi makapaniwala. Hindi na niya kayang unawain ang layunin ni Legion, malayo na ito sa inaasahan. May bumulong sa likod, 10,000 taels. Hindi na ba ito sobra? Napaisip si Elder Beck. Maging si Imhagi ay mahihirapang ipaliwanag ito sa pinuno ng kanilang pamilya.
Ngunit sa kabila ng loika, tumanggi si Imhagi na umatras. Itinaas niya ang bid sa 11,000 taels at hinamon si Legion kung makakasabay pa ba ito. Hindi nag-atubili si Legion. Buo at matatag ang kanyang tinig nang sabihing 12,000 taels ang kanyang alok. Idinugtong pa niya, na kung nahihirapan na si Imhagi, ay maaari na itong sumuko. Lalong bumigat ang tensyon sa silid. Tumugon si Imhagi sa huling pagkakataon, 13,000 taels. Aniya, ang tunay na lalaki handang isugol ang lahat para sa babaeng mahal niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, biglang idineklara ni Legion ang kanyang pagsuko, sabay tawa ng nakabibingi at halos baliw sa kasayahan. Nagulantang ang lahat sa biglaang pag-urong ni Legion. Ang kanyang halakhak ay umalangaw sa katahimikan ng silid. Doon lamang napagtanto ni Imhagi na naisahan siya. Nilinlang siya ng kalaban upang pumasok sa isang patibong na tiyak ang pagkatalo, at siya mismo ang kusang lumakad papunta roon. Muling bumalik ang katahimikan sa silid at ang ngiti ni Legion ay napalitan ng seryosong anyo. Malinaw niyang sinabi na tapos na ang usapan. Dagdag pa niya, halos pabiro, na ang paggasta ng 15,000 taels para lamang makausap ang isang babae sa loob ng isang oras ay isang uri ng kabaliwan. Dahan-daang naupo si Imhagi, pinipigilan ang kumukulong hiya sa kanyang dibdib. Ang plano niyang ipahiya si Legion gamit ang kanyang yaman ay bumaligtad sa kanya ng todo. Hindi lamang siya natalo sa palitan, kundi siya rin ngayon ang sasalo ng buong gastos ng sarili niyang bitag. Sa isang gilid, narinig ang mahinang ungol ni Elderbeck habang ang inis ay bakas sa kanyang mukha. Kung matatapos ang auction sa ganoong paraan, siya ang pinakatalo. Napagtanto niyang kailangan niyang isalba ang dangal ni Imhagi, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagbawi sa buong auction. Bago pa siya makakilos, inilapag ni Legion ang isang bill slip sa mesa at inanyayahan si Elderbeck na kumpirmahin ang pagiging totoo nito. Nang tanungin kung kaya ba niyang bayaran iyon, sinagot siya ni Legion ng diretso, mas mabuting siya mismo ang magsauri. Matapos ang mabilis na inspection, kinumpirma ni Elderbeck ang pagiging tunay ng bill. Gayunpaman, halatang may pagdududa pa rin siya. Tinanong niya kung saan nanggaling ang ganoong kalaking halaga. Walang alinlangan, sagot ni Legion na siya mismo ang kumita nito. Hindi pa rin kumbinsido, ipinahayag ni Elderbeck ang kanyang duda, na kahit gaano pa kahusay si Legion bilang mandirigma, tila imposible pa ring makamit ng isang kasing edad niya ang ganoong kayamanan. Dito tumitig si Legion sa kanya ng matalim. Kinilala niya ang katapatan ng matanda, ngunit malinaw niyang ipinahiwatig na ang patuloy na pagtatanong ay halos lumalagpas na sa hangganan. Wala siyang obligasyong ipaliwanag pa. Napansin ang bahagyang takot sa mukha ni Elderbeck. Bagamat bata pa si Legion, dala niya ang titulong kampyon ng Heavenly Dragon Grand Tournament, isang karangalang di basta-basta. Mabilis na umatras si Elderbeck, binigkas ang isang mahinang pag-amin na wala na siyang kailangang ipaliwanag pa. Matapos patahimikin si Elderbeck at talunin ang mayabang na batang master ng Northern Heaven Supreme Family, bumalik si Legion sa kanyang inumin. Tahimik niyang ininom ito, tila ba walang nangyari. Sa wakas, muling nagsalita si Elderbeck at tinawag si Cherian upang samahan si Imhagi. Kinagabihan, sa loob ng estate, inasikaso ni Elderbeck ang pondo mula sa auction, may halong kasakiman sa kanyang mga mata. Tahimik siyang nagbubulungan sa sarili, waring pinapalakas ang loob na tapos na rin ang lahat. Kailangan niyang tapusin ang proseso bago matapos ang pag-uusap ng Dragon at Phoenix. May halong hinanakit siyang binanggit kung gaano kaswert si Cherian, na ayon sa kanya ay dahil lang sa kanyang itsura. Bagamat ibinigay niya ang kalahati ng 15,000 taels tulad ng napagkasunduan, nakita niya ang isang oportunidad. Kung kukunin niya ang natitirang halaga, siguradong matutuwa ang batang master. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, biglang lumitaw si Legion sa tabi niya, tahimik at parang multo. Ang kanyang tinig ay may malamig na himig, inuulit ang mga salitang sinabi ni Elderbeck tungkol sa pagbibigay lugod sa batang master. Gulat na gulat ang matanda, agad siyang nagtanong kung paanong nakapasok si Legion. Hindi natinag si Legion. Paalala niya, ang pera ay para sa mga nangangailangan, iyon ang dahilan kung bakit pumayag si Cherian sa kasunduan. Nang walang babala, bumigwas si Legion ng isang suntok.
Tumama ito sa ilong ni Elderbeck, agad itong nabali, sabay talsik ng dugo mula sa kanyang bibig. Kahit may kakayahang gumamit ng panloob na enerhiya, hindi niya ito ginamit. Isa iyong babala, isang marahas ngunit kontroladong pagpapatama na nagpatambas sa matanda. Habang gumugulong sa sakit, sumisigaw si Elderbeck ng tulong. Pilit niyang inaalam kung bakit walang sumasagot mula sa labas. Sa malamig na ngiti, isiniwalat ni Legion ang katotohanan, wala nang tutulong. Na-neutralize na ang mga gwardya, lahat ay nawalan ng malay sa labas pa lamang ng silid. Ang plano ni Elderbeck na ibulsa ang pera ay natuklasan bago pa man niya ito maisakatuparan. Sa madilim na silid, inapakan ni Legion ang kamay ng matanda, pinipirmi ito sa sahig. Walang imak siyang kinuha ang bill ng pera mula sa mesa. Makalipas ang ilang sandali, sinagot niya ang tanong na matagal nang nakabitin sa ere. Ang pera, iyon ay nakuha mula sa mga halang ang bituka na katulad ni Elderbeck. Mga taong namumuhay sa anino at tumutulong sa mga gaya ni Imhogi na ikubli ang kanilang kasamaan. Tiningnan ni Legion ang nakabulagtang matanda at tinanong kung inakala ba nitong hindi malalaman ang kanyang mga gawain. Nanlaki ang mga mata ni Elderbeck, hindi makapaniwala. Noon niya lamang napagtanto, ang batang ito ay may nalalaman na hindi dapat alam ng isang tulad niya. Sa likod ng mga saradong pintuan ng opisina, ibinuhos ni Legion ang isang uri ng parusang hindi kayang tumbasan ng salita. Hindi argumento kundi kamao ang ginamit, at ang matanda ay tumanggap ng leksyong isinulat sa anyo ng sakit at pasa. Kinagabihan, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, magkasabay na naglakad pauwi sina Legion at Sherian. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagsisilbing kontrapunto sa init ng tensyon na bumalot sa kanila noong araw. Ibinunyag ni Legion ang katotohanang sinubukan ni Elderbeck na ay bulsa ang pondo mula sa auction. Naibalik na ang pera at ay lalaan ito sa nararapat nitong layunin. Tahimik na natawa si Sherian at sinabing hindi niya inasahan na magagawa yon ng isang tulad ni Elderbeck. Na-curious si Legion at tinanong kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Imhogi sa oras na inilaan para sa kanila. Ayon kay Sherian, halos walang naging pag-uusap. Tahimik lang umupo si Imhogi habang umiinom. Inamin niyang hindi niya rin inaasahang sasali ito sa auction. Napatawa si Legion at sinabi niyang malamang ay sinusubukan ni Imhogi na buuin muli ang kanyang kumpiyansa sa sarili sa pamamagitan ng paggamit kay Sherian. Hindi nito matiis na manatili sa gilid kaya pinilit nitong sumali. Ngunit nang mapansing hindi komportable si Sherian, kusa na rin itong umatras. Medyo kabado namang itinuro ni Sherian na hinamon ni Legion si Imhogi sa perpektong sandali, bago pa man ito tuluyang umatras. Ipinaliwanag ni Legion na kahit pa umatras si Imhogi, hindi ito maaaring matapos sa kanyang kagustuhan. Kaya naman, itinaas ang bidding hanggang sa huling punto at ibinalik sa kanya upang tiyakin ang pagkatalo. Biglang tumigil si Legion sa paglakad at tumingin kay Sherian. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang sandaling pawn ng katahimikan, tila hindi tugma sa bigat ng kanyang sinabi. Sinambit niyang kung ang auction ay tunay na isang paligsahan para mapanalunan si Sherian, ang mga panalong alay niya ay higit pa sa kaya nitong maisip. Napahinto si Sherian. Nanlaki ang kanyang mga mata, bahagyang bamuka ang mga labi ngunit walang salitang lumabas. Tahimik na tinalikuran siya ni Legion at nagpatuloy sa paglalakad, iniwang nakatulala si Sherian sa dilim ng gabi. Ang kanyang isipan ay nalito, ito nga ba ay isang tunay na pag-amin? Kinabukasan, nagulantang ang buong opisina ni Elderbeck dahil sa matinding galit ni Imhogi tungkol sa nawalang pondo. Galit na galit nitong ibinuwal ang mga estant at ikinalat ang mga gamit. Sa gitna ng kaguluhan, galit niyang hinanap ang dahilan kung bakit hindi na ibalik ang pera. Ibinunyag ni Elderbeck, na panang kahihiyan, na habang kausap ni Imhogi si Sherian, sinubukan itong itakas ang pera. Ngunit natunugan ito ni Legion at dumating bago pa man maisakatuparan ang plano. Panang puot si Imhogi. Hindi niya matanggap kung paanong nalampasan na naman siya ni Legion. Bawat hakbang ay tila bahagi ng isang matalinong laro at siya ang naging tanga. Habang dinarama pa rin ang kahihiyan, naalala niya ang mga matang nakatingin sa kanya, mga taong hindi man lang sana lumingon sa kanya noon. Sa katahimikan, binanggit ni Elderbeck na dapat na raw tapusin ang problema, si Legion.
Nagtanong si Imhogi, tila hindi makapaniwala, papatayin ang kampyon ng Heavenly Dragon Grand Tournament. Tahimik ngunit tiyak ang sagot ng matanda. Nag-alinlangan si Imhogi. Ang kanilang pamilya ang punong abala sa mismong paligsahan. Kapag kumalat ang katotohanan, siguradong pagbagsak ang kasunod. Hindi niya kayang harapin ang galit ng kanyang lolo. Ngunit mariing tinanong ni Elder Beck, mas mabuti bang tiisin ang kahihiyan? Kumakalat na ang tsismis na nawala sa kanya ang babae at yaman sa kamay ng isang tagalungsod mula sa Divine Wind Manor. Bumulong si Elder Beck, may masama sa kanyang tinig, na may paraan para alisin si Legion nang hindi nahahalata. Umiti si Imhogi, paon ng pag-asa at kasamaan, at humingi ng kumpirmasyon. Totoo bang kaya nilang tapusin si Legion nang walang iniwang bakas? Muling nagtanong si Imhogi kung posible nga bang may pumatay kay Legion ng lihim. Sinabi ni Elder Beck na may mga taong bihasa sa ganitong maruming gawain sa loob ng Jiangho. Ngunit nagduda pa rin si Imhogi, paano nga ba mapapatay ng isang bayarang mamamatay tao ang kampyon ng tournament? Kalma at tiyak ang sagot ni Elder Beck. Hindi raw kailangan ng mataas na antas ng martial arts. Ang kailangan lamang ay isang sandaling pagpapabeya, at sapat na yon. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, sumang-ayon si Imhogi. Inamin niyang mas mahina nga ang batch ng paligsahan ngayong taon, kaya mas madali ang balak. Ngunit binalaan niya si Elder Beck, kapag nabuking, tuluyan silang babagsak. Tiniyak naman ng matanda na ang mga mamamatay tao ay handang mamatay kaysa isiwalat kung sino ang nagutos. Ang kailangan lang ni Imhogi ay ihanda ang bayad, at siya na ang bahala sa lahat. Sa kanyang karanasan, mananatiling lihim ang lahat. Napangiti si Imhogi sa sarili. Buo ang kanyang loob tiyak na magtatagumpay sila. Ibinulong niyang ihahanda niya ang pera kinabukasan. Ngunit sa kanyang isipan, may mas madilim siyang balak, kapag nagtagumpay na ang plano, papatayin rin niya si Beck upang walang matirang saksi. Nangako siya ng malaking gantimpala sa matanda, at tinawag pa itong Vice Leader. Samantala, lihim na nagdiwang si Elder Beck. Alam niyang nahulog na sa bitag si Imhogi. Ngunit ang totoo, pinagtaksilan na niya ang Northern Heaven Supreme Family mula pa kagabi. Nang gabing iyon, nakipagkita si Beck San Anji kay Bong Sochong, ang especially iyan na napasa kamay na ni Legion. Matapos ang maikling palitan ng bati, ibinalita ni Sochong kay Sangi na si Imhogi ay nagwawala sa pagtitipon ng mga batang mandirigma. Sinubukan ni Sangi na maliitin ang sitwasyon, ngunit pinigilan siya ni Sochong. Aniya, mas malala ito kaysa sa iniisip nila. Ipinaliwanag niya na malapit nang ipalabas ang utos para ipapatay si Elder Beck. Nabigla si Sangi at agad na nagtanong kung ano ang ibig sabihin. Kalma ang paliwanag ni Sochong, kilalang kilala si Imhogi. Hindi ito bagay na basta-basta. Ipinaalala rin niya na ilang buhay na ang nawala sa isang pagkakamali. Ang malinaw na babala ni Sochong, malapit nang may pagbuntunan ng sisi si Imhogi. At mukhang si Sangi ang magiging sakripisyo. Gulat at nanginginig, tinanong ni Sangi kung ito na nga ba ang kapalit ng 11 taon niyang katapatan sa Northern Heaven Supreme Family. Malungkot niyang inusal, ito ba ang kabayaran ng kanyang tapat na serbisyo? Ibinunyag ni Sochong na nasa kaparehong kalagayan din siya. Sinabi niyang sinusubukan ng Northern Heaven Supreme Family na ibuntun sa kanya ang sisi para sa kapalpakan ng Dragon at Phoenix Tournament. Ang mga salitang ito ay nagtulak kay Beck San Anji na pag-isipang mabuti ang sariling katayuan. Napagtanto niyang posible ring gawin sa kanya ng pamilya ang kaparehong pagtataksil. Nabasa ni Sochong ang pagbabago sa isipan ni Sangi at tinanong ito kung nais ba niyang maghiganti. Inamin niyang maghihiganti siya nang walang pag-aalinlangan dahil hindi niya papayagang basta na lang siyang itapon ng pamilya. Unti-unting sumibol sa isipan ni San Anji ang ideya ng paghihiganti. Nagsimula siyang maniwala na itatapon din siya ni Imhogi sa oras na magkamali siya. Kinabukasan, iniulat ni Sochong kay Legion, na noon ay sinamahan ni Mung. Ipinabatid niya na napaniwala na niya si Beck Sangi na ituloy ang plano, at na isang komisyon ng mamamatay tao ay ipapadala na sa Phantom Slaughter Sect. Namangha si Legion sa kahalagahan ng impormasyon at sa pakinabang ng posisyon ni Sochong bilang elder ng Northern Heaven Supreme Family.
Bilang kapalit, ipinaalala ni Such Chong kay Legion ang kanilang kasunduan, ang pangakong bayad na magpapahintulot sa kanya na mamuhay ng payapa kapag natapos na ang lahat. Ngunit sa halip na kumpirmasyon, sagot ni Legion ay isang malamig na paalala, hindi ka maaaring basta-basta na lamang umupo at hintayin ang kamatayan. Tahimik na napatigil si Such Chong, nahirapang tanggapin ang kanyang sinapit. Naalala niya ang araw na nahuli siyang nagnanakaw ng exploding thunderbolt at kung paanong si Legion ay biglang lumitaw mula sa isang lihim na organisasyon. Ang dugo ng isang operator ay tumilamsik sa lawa nang pumatay si Legion, isang tagpong hindi niya makalimutan. Pilit siyang pinainom ni Legion ng lasong tableta, ginamit iyon upang kontrolin siya at pilitin siyang sumunod sa mga utos nito. Hindi na nakatiis si Such Chong at tinanong kung ano ba talaga ang balak ni Legion. Hindi siya makapaniwalang papalitan ng ganun na lamang ang target ng asasinasyon. Para sa kanya, kabaliwan yon. Ngunit hindi alintana ni Legion ang kanyang mga tanong, sa halip, itinapon sa kanya ang isang antidote upang pansamantalang mapigilan ang lason sa katawan. Bitbit ang hindi maipagkakailang pagkainis, tinanggap ni Such Chong ang tableta at tahimik na umalis. Wala na siyang pakialam sa mga plano ni Legion. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mabuhay. Pagkaalis ni Such Chong, nagsalita si Moong. Aniya, ang paraan ng pagpapakilos ni Legion kay Imhogi ay naging kapaki-pakinabang. Napatawa si Legion at sinabing pareho ang kanyang iniisip, isang napakagandang pagkakataon ang ibinigay ng sitwasyon. Inalis niya ang kanyang maskara at nagpahayag na malamang ay iniisip ni Imhogi na siya mismo ang nag-upos sa mga mamamatay tao upang ipapatay si Legion. Inaasahan niya na magiging kabang-abang ang magiging reaksyon kapag lumabas na ang katotohanan. Nang tanungin siya ni Moong kung balak pa ba niyang patawarin si Baek San Anji, mariing tumanggi si Legion. Ipinaliwanag niyang si San Anji ang sumusunod at naglilinis sa mga kalokohan ni Imhogi at may mga inosenteng pinaslang na rin ito, wala siyang dahilan para patawarin ito. Casual niyang binanggit na inutusan na niya si Bong Such Chong na tapusin ang trabaho pagkatapos ng misyon, bagamat hindi siya sigurado kung kakailanganin pa iyon. Nagpahayag si Legion ng pagkamausisa sa magiging tugon ng Phantom Slaughter sect kapag nalaman nilang hindi pala si Legion ang tunay na target. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, nasabik siya sa magiging reaksyon ng sekta kapag nalaman nilang mali ang taong nais nilang patayin. Samantala, sa loob ng Phantom Slaughter sect, isang tauhan ang lumapit sa opisina ng kanilang pinuno dala ang isang parchment. Pagdating, iniabot niya ito ng may galang at iniulat na may dumating na isang, first-rate, na komisyon para sa asasinasyon. Kinuha ito ng lider at binuksan, sabay sabing matagal na rin mula nang huling makatanggap sila ng ganitong antas ng misyon. Ngunit habang binabasa ang nilalaman, bigla siyang napatigil, nanlaki ang kanyang mga mata at nagsimulang manginig. Napansin ito ng tauhan at tinawag ang kanyang pansin. Ngunit bago pa ito makapagsalita, napasigaw sa gulat ang lider. Ang nasa parchment ay larawan ni Young Master Yong Such Chong mula sa Southern Peak Alliance. Samantala, sa isang malayong lugar, sa gitna ng mga tuktok ng bundok, isang talo ng dahan-daang nahahati sa ilalim ng papalubog na araw. Sa katahimikan, nakaupo si Legion sa lotus position, kinakalma ang isipan at pinapalakas ang panloob na enerhiya. Isang bihirang sandali ng kapayapaan. Kahit pamalaki ang kanyang ambisyon, kailan may hindi siya nagpapabeya sa kanyang pagsasanay. Alam niyang hindi pa siya handang humarap sa kanyang ama, o sa martial master ng siyam na dakilang paaralan na matagal nang nagkukubli sa anino. Biglang bumukas ang kanyang mga mata. Isang pamilyar na tinig ang narinig, tinig ng kanyang ama. Tinanong nito, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Nagpakita si Suren na tila lumitaw mula sa kawalan. Napansin lamang ni Legion ang presensya ng kanyang ama nang ito ay nagsalita. Matagal na pala siyang sinusundan ni Suren sa mga paglalakbay niya, kaya't kahit papaano ay may kaalaman na ito tungkol sa mga layunin ni Legion. Gayunpaman, nagtanong pa rin si Suren na para bang wala siyang alam. Ipinahayag ni Legion na ang hangarin niya ay pag-isahin ang buong Jiangho. Hindi matitinag ang kanyang determinasyon. Inulit ni Suren ang kanyang sinabi, at sinabing napakataas ng pangarap na iyon.
Kahit siya, bilang isang inapo ng Whirlwind Clan at may sapat na lakas at koneksyon, ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob para isakatuparan ang ganoong pangarap. Muling nagtanong si Suron kung bakit gustong pag-isahin ni Legion ang buong Jiangho. Tahimik ngunit may tapang na sagot ni Legion, dahil gusto lang niya. Hindi kumbinsido si Suron at inalala ang pangakong ginawa ni Legion sa kanya noon. Sinabi niyang hindi sapat ang ganoong dahilan. Tumayo si Legion kalmado pa rin, at ipinaalala sa kanyang ama na hindi niya ginawa ang rason na iyon para maunawaan siya nito. Nagtanong siya kung bakit hindi siya maaaring mangarap ng isang pangarap na pangkaraniwan sa marami. Ano ang masama sa isang kasapi ng Jiangho na magnasa ng dominasyon sa buong mundo? Tinangka ni Suron na sumagot, ngunit tila wala siyang masambot. Minsan din siyang nangarap ng katahimikan para sa buong Jiangho, ngunit ang pangarap na iyon ay nanatiling isang pangarap lamang. Muling nagsalita si Legion. Alam daw niyang maraming rason sa isipan ng kanyang ama kung bakit dapat siyang pigilan. Pero, aniya, wala ni isa sa mga iyon ang makakayanang baguhin ang kanyang desisyon. Napabuntong hininga si Suron at sinabing inakala rin niyang ganoon ang magiging sagot ni Legion. Aniya, ang pangarap na ganoon kataas ay parang paglakad sa landas na puno ng tinip. Kaya't tinanong niya kung ano ang tunay na dahilan ni Legion. Sagot ni Legion, dahil ayaw niyang mapag-iwanan. Sunod siyang nagtanong para kanino ba talaga ang Jiangho. Sagot ni Suron, ang Jiangho ay para sa lahat. Si Legion ang tagapangalaga nito, gayon din siya. Ngunit mariing sagot ni Legion, alam daw niyang ganoon ang isasagot ng kanyang ama, ngunit mali ito. Hindi raw sila ang tunay na tagapamahala ng Jiangho. Ipinaliwanag ni Legion na bagamat tila kumikilos ang apat na Himans na parang sila ang may hawak ng kapangyarihan, wala raw silang pinagkaiba sa mga maingay na lobo sa isang gubat na walang tigre. Ang tunay na mga tagapamahala ng Jiangho ay yaong mga nagsimula ng Great Orthodox Demonic War 20 taon na ang nakalipas. Kung patay na ang mga ito, ang kanilang mga inapo naman ang may hawak ng tunay na kapangyarihan ngayon. Sunod na tinanong ni Suron, naniniwala ba talaga si Legion na ang mga matandang halimaw na iyon ang may hawak ng kapangyarihan? Balak ba niyang agawin ang Jiangho mula sa kanila? Alam ba niya kung sino sila at kung ano ang nagawa nila? Walang takot sa kanyang mga mata, tinanguan ni Legion ang lahat ng tanong ng kanyang ama. Malinaw ang kanyang pasya, at wala siyang planong tumigil hanggat hindi niya natutupad ang kanyang layunin. Humigpit ang tono ng boses ni Suron nang tanungin kung paano balak ni Legion na pag-isahin ang Jiangho. Balak ba nitong maligo sa dugo? Papatayin ba niya ang lahat ng lalaban sa kanya gamit ang dahas? Hindi ito walang saysay na tanong. Alam ni Suron na para makamit ang layunin ng pagkakaisa, hindi sapat ang mga salita lamang. Sa loob ng apat na Hegemons, may mga naniniwalang sila ang pinakamalakas. At si Legion ay wala ng ibang pagpipilian kundi harapin silang lahat. Alam ni Legion ang kabuuan ng panganib na iyon, ngunit sagot niya, kung kailangan niyang gagawin niya. Sumiklab ang enerhiya ni Suron sa loob ng kanyang katawan habang pinoproseso ang sagot ng anak. Matagal na siyang nangarap ng kapayapaan sa Jiangho. Ngunit wala siyang puso upang sirain ang lahat para lamang maisakatuparan ito. Bilang inapo ng sinaunang sekta, hindi matatawaran ang kanyang lakas. Subalit iba si Legion. Taglay ni Legion ang mga teknik sa martial arts ng kanyang ama, pati na rin ang espada nito. Bukod pa rito, minana niya ang mga teknik ng kanyang ina, kasama ang kanyang demonic sword. Sa mahigit isang dekadang paglalakbay bilang isang mandirigmang gala, pinatibay ni Legion ang kanyang sarili upang gawing realidad ang dating pangarap ng kanyang ama. Subalit ngayon, si Suron mismo ang hadlang sa pangarap na iyon. Hindi dahil sa wala itong kakayahan, kundi dahil hindi nito kayang lansagin ang mas malalim na kasamaan na matagal nang namamayani sa Jiangho. Naiintindihan ito ni Legion. At kahit batid niyang kamumuhian siya ng kanyang ama, alam niyang kailangang niyang ipagpatuloy ang kanyang landas. Sapagkat tanging sa paraang iyon niya makakamit ang pangarap nilang dalawa.